Nasa 7.2 na trilyong pisong budget ang panukala para sa 2027. Kabilang sa mga binigyang diin ng gobyerno ang edukasyon, social services at infrastruktura. Pero kasabay ng pagtaas ng pondo, may mga tanong din sa mga prioridad ng gobyerno, lalo na sa pagbabalik ng 107.4 billion pesos na pondo para sa flood control. Isang taon matapos ito ay walang paglalaan dahil sa mga kontrobersya sa mga proyekto. Yun kaya ang ang solusyon, 'di ba, na hindi na maglalaan o pinatigil lahat? Kita mo naman na nangyayari sa atin ngayon, lubog. Buong simbahan, biro mo, lumubog. Ewan ko lang nang tanungin namin ang aming mga manonood online, tama bang ibinalik sa 2027 budget ang flood control? Ang sabi nila, Carlo Ruel Casimiro, dapat lang. Pero sana, bantayan naman. Naanod na yung unang budget Sabi naman ni Christine Baracael, para saan pa? Maghanap na lang sila ng bagong modus. Aljun Marfori, gamitin na sana sa tama. Sira-sira na yung dike sa amin. Wala pang isang taon. Hay, nako. Sabi naman ni Crisa Marbella, go lang ng go. Huwag lang magpapahuli. Ay, ano ba yan? John Ray Cruz, yung mga nagsisitaasan lang naman na panangga ng baha, yung mga pader sa mismong bahay ng mga boss. Oo nga naman. So ano ba ang dapat talagang tignan ng publiko sa panukalang budget? Marami po. Pero pinapakita ba nila sa atin? Parang hindi. Kasi nga naman, sila ang tinatawag na kinatawan. Representative of the people. Akala ko kawatan Kinatawan pala. Kinawatan. Oo, pwede. Gumawa tayo ng sarili nating Dictionary. dictionary. Okay. Panukalang budget, sapat ba ang mga panuntunan para matiyak na ang bawat piso ay mapupunta sa tamang gamit? Makakausap po natin ngayon via Zoom ang National Convener ng People's Budget Coalition, AJ Montesa. Welcome and good morning, AJ. Good morning, Corina. Good morning, Willard. Thanks for having me on the program. Yes, okay. So what exactly does your organization do? So, ang People's Budget Coalition po, isa po kaming koalisyon o grupo ng iba't ibang civil society organizations. Ibig sabihin, mga non-government organizations po kami. Ang pinaka-papel or objective po namin ay gawing accountable at transparent yung government pagdating sa budget process. Ibig sabihin, kami po ay nagbabantay sa buong proseso ng pagsasabatas ng budget. Kina-call out po namin lahat ng mga red flags at kapag ini-implement na po yung budget, kami din po ay nagmo-monitor at sinisilip kung tama ba yung implementation ng budget. So, you have been in existence for how long? Yung People's Budget Coalition actually started noong 2020, noong panahon po iyon ng pandemic. Even po noong panahon ng pandemic, we know that there were issues of corruption already in the budget. Halimbawa, yung Pharmaly scandal. So, noong panahon pa lang na iyon, kailangan na talaga magbantay ng budget. So, if you remember nung time na iyon, dun po talaga pumutok yung small committee, ng Appropriations Committee ng House na pinamunuan ni Chairman Zaldico. So doon medyo naging sikreto yung process ng budget. So lately, starting last year, we were really pushing hard na buksan yung mga proseso katulad ng BICAM, going open yung BICAM, yung mga budget hearings para makapagbantay po ang civil society. Okay. So, all right. Well, nakita natin ang nangyari, So ang tanong, pinapakinggan ba kayo ng Congress? Halimbawa, may nakita kayong, are you there in the process pagka sila ay gumagawa na ng mga allocation? I think to an extent naman po, binibigyan po kami ng space. Ngunit iba-iba po or uneven yung pagbigay ng space sa amin. So for example, I think yung best experience namin was in the Senate na pinumunuan ni then yung chair ng Finance Committee was Senator Sherwin Gatchalian. So siya po ay nag-organize ng meeting with us and then we had a dialogue directly with him. In the House, it's a little bit different po. Nag-accredit po sila ng different CSOs. And then we're just allowed to observe or to watch the budget hearing. So we don't really get a chance to talk directly to the legislators and give our inputs. So that's the difference. And then of course,
sa BICAM, we were hoping na makapunta kami in person so we can watch them dahil napansin po natin, 'di ba, na live streaming yung BICAM. Subalit may mga pagkakataon na pinopost po nila yung live stream, nag-uusap po sila outside of the camera. So it would have been better kung nandun po talaga kami in person, physically, para mabantayan yung mga ganong klaseng posibleng negotiation or mga usapan on the side. At saka merong small committee. Small committee na kahit na yung mga kasamahan nila, hindi nila alam kung ano yung napag-uusapan doon. Ano? Okay, to the point, 7.2 trillion pesos proposed national budget for 2027. Ano ang una ninyong napansin? Ano yung tama? Ano yung mali? So, it's difficult to unpack yung 7.2 trillion, lalo na sa mga kababayan natin. Sobrang vague or abstract yung number na 7.2 trillion. So, ang kailangan natin tanungin muna ay ano ba ang konteksto ng budget na ito. So, there are three sort of crises that the government has to address. Number one is yung affordability crisis, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin or yung mataas na inflation na tinatawag. So halimbawa, yung budget na 7.2 trillion, ito ay pagtaas ng 6% kumpara doon sa 2026 budget. Ngunit ang inflation natin for the past 3 months has been over 6%. So ibig po sabihin, yung pera na ginagastos supposedly ng government to provide services, alam naman po natin kapag tumataas yung presyo, yung nabibili ng 100 piso last year ay hindi kaparehas ng nabibili ng 100 piso ngayon. So inflation is starting to erode yung impact ng budget. Yung pangalawa pong crisis that we have to face is yung pagbaba ng economic growth natin. Nireport just last week na 2.3% lang po yung GDP growth natin in the second quarter. So yung target natin talaga to reach upper middle income country status that we did recently ay dapat consistent na 5, 6, 7% growth. Ngunit ang nangyayari po because of the flood control scandal ay nawalan ng confidence ang mga investors natin, ang consumers natin, at ang nangyayari po ay yung growth natin ay nagsa-stagnate. No? So we need to ramp up yung investment, yung spending on infrastructure and human capital. Okay. And yung pangatlo, Yes. Okay, go ahead. yes, yung pangatlong point, this is very important also, is yung rising burden of debt. So, yung utang na in-incur natin starting during the pandemic ay tumataas din po, no? So before, it used to be just 10% of the budget, pero ngayon umaabot na po ng 15% ng budget. So kung gumagastos tayo ng 100 pesos, kada 100 pesos na ginagastos ng gobyerno, 15 pesos po doon ay ginagastos para lang bayaran yung mga dating utang. So these are all creating pressures that we have to think about kapag ini-evaluate po natin yung 7.2 trillion na national budget. Okay. Well, medyo nahilo kami doon, ano? Kasi parang Economics 101. Pero, okay. So, sa madaling salita, parang, kulang ang mga allocation. What we're really interested in is yung allocation. Ano po? So, do you agree with the allocation? Pinakamataas yata ang education. And then may allocation na naman para sa flood control. Pero yung mga ninakaw dati, what's going to happen to that? Did you have an opinion bago nila ipinasa itong bersyon ng 2027 budget? Yes, that's a very important question. So we agree that education should be the priority. Nasa Constitution po ng Pilipinas iyon, nasa saligang batas po natin iyon, na education po talaga ang pinaka-top priority. Ngunit mapapansin po natin, even though it's the highest, actually in terms of peso amount, bumaba po yung education. So yung buong education sector, for example, nung last budget, nasa 1.2 trillion. By this time, nasa 1.14 trillion na lang po siya. Ibig sabihin, bumaba po talaga siya. And again, this is something that was caused by the fact na mas mataas na rin yung ginagastos natin sa utang. So for example, last year ang naka-allocate para sa pagbayad ng debt service ay nasa 950 billion. Ngayon, nasa 1.1 trillion na po. So tumataas yung kailangan natin bayaran na utang, nagka-cause yun ng pressure na babaan din yung paggastos natin sa education. Another is healthcare. Bumaba din, napansin po natin na bumaba yung paggastos natin ng healthcare. The health budget last year was 6.6% of the total budget. Itong 2027 na National Expenditure Program, ang estimate po natin, nasa 4.8% na lamang po ang budget para sa kalusugan, sa health. So again, itong sa mga social programs, nasi-squeeze na napipilitan siyang bawasan because of the debt burden that we're having to face now because of the wasteful spending na ginawa dahil sa flood control and other corruption.
Pero AJ, para sa inyo, tama lang ba na ibalik na at magpaglaanan muli ng pera itong mga flood control projects? Well, sa totoo lang po, in terms of the peso amounts, no, we really do need to spend. Kailangan talaga po paggastusan yung flood control dahil tayo po, nararanasan po natin everyday yung pagbabaha. It's not a question of kailangan bang paggastusan ito. It's a question of the process. Nababantayan po ba ang budget? Na-implement po ba siya ng maayos? So dapat, if they're going to return the budget na more than 100 billion on flood control projects, kailangan may mga special provisions na may kapangyarihan po ang civil society, may boses po tayo bilang mga mamamayan na bantayan at i-call out po yung mga proyekto na substandard, na ghost, na anomalous. There should be mechanisms that we can hold them accountable for wasting the money and pocketing the funds na dapat naka-allocate sa pag-address ng flood issue sa ating bansa. AJ, ano yung mga mechanisms na top of mind na pwedeng propose ng inyong grupo para masiguro na hindi na malulustay ang pondo para sa flood control projects? So, isang magandang initiative, for example, nung last year, ang ginawa ng Pangulo ay pinublish po niya yung isumbong sa Pangulo website kung saan nilista lahat ng flood control projects. So, dapat ituloy po yung ganitong klaseng initiative. Lahat, kompleto dapat yung projects na nakalista sa website, no? I think yung napansin lang po namin, yung nakalista doon sa sumbong sa Pangulo website, hindi yun kompletong listahan. So we were not able to analyze the entire list of flood control projects. So sana maging kompleto na po ito. Dapat kompleto yung mga detalye, halimbawa yung mga bidder, yung mga contracts, yung mga awards, para malaman po natin kung sino yung contractor. We have to also identify yung contractors ba na ito ay related sa mga politiko, sila ba ay nagmo-monopolize ng mga flood control projects. So napansin po natin yun sa case ni Sara Diskaya, 'di ba? They had multiple projects and then nakikipagsabuatan po sila sa mga congressman, no, in certain areas. Sino po ang So ito po yung mga kailangan natin bantayan. Yeah, I know. But sino ang magbabantay? Kayo po ba yun? Yes. It's really yung role ng civil society because we have different organizations, we have different members in different legislative districts. So nandun po sila on the ground. Ang na-envision po natin ay hindi lang chine-check yung mga contracts but physically pwede natin po i-inspect. We can take photos, we can take satellite images, and then there should be a mechanism that we can provide feedback. O napapansin po ng communities namin na hindi pala na-implement yung flood control project o kaya nasisira na pala yung mga flood control projects na naitayo, no? So if they provide us that mechanism of giving feedback, that's one way of holding them accountable. Ang problema sa ngayon, there's no real mechanism of providing feedback. Nagiging reactionary na lang po tayo. Napapansin na natin yung issues kapag nagbaha na, no, rather than when the infrastructure is being implemented. Oh, mahalagang point din yun, Corina, no? Yung sumbong sa Pangulo website na nilaunch last year, matapos pumutok itong flood control scandal, dapat i-expand. Dapat yung ongoing projects nakalista na doon para real-time na tatrack ng taong bayan yung progress ng mga proposed projects. Yes, I know. But look, ngayon may mga kwentuhan na naman ng insertions tuloy-tuloy. Sino nagbabantay nun? Hindi ba? Kasi magandang pakinggan, ano? Magandang pakinggan na kailangan bantayan natin ito, kailangan sabihin natin ganito. Ang tanong, who is going to check and balance all the decisions of these senators and congressmen? They do what they want to do. Hindi po ba? So parang sinong pipigil po sa kanila? Tayo po ay civil society po kayo. Wala naman tayong lawful na kapangyarihan, kumbaga, to police, to enforce, And stop, no? to actually hold them accountable or to stop them. Paano pala yun, AJ? Paano mababantayan yung mga insertions na yun? Yes, yun po yung ginagawa po natin, no. Sa simula pa lang ngayon, we're at the start of the budget deliberations or yung legislation process. Kakalabas lang po ng NEP. And nandito, ina-itemize po talaga lahat ng line item. So kami ang ginagawa po namin at chine-check namin lahat po ng ito. The main concern is, of course, proposal pa lang ito ng Pangulo. Tama po kayo, by the time na dumating na sa House of Representatives at sa Senate, babaguhin pa nila ito. And there are opportunities na
that we will be there during the committee hearings. The problem is, minsan nagme-meeting sila na wala naman kami doon. So again, ang hiling po namin, ang call po namin ay sana kasama po kami, sana nandun po kami in the room where any negotiations are happening. All of their discussions should be made public so that we know exactly kung sino yung nagpa-propose ng certain insertions. And then yung mga listahan ng mga projects, I think ang nasimulan last year ay dapat nakalista lahat ng details, for example, yung mga geocode, no? So we can verify, nag-e-exist ba talaga yung farm to market road na ito, nag-e-exist ba talaga yung flood control project na ito by checking we can check on Google Maps, for example, we can go there to the specific location, no? So yung mga ganong detalye, they should be part of the process. Okay, they should be part of the process. How do we ensure that it will be part of the process? Is there any way that you will actually be heard and it's going to be SOP na yung inyo pong mga input ay was considered? I mean, hindi naman kailangan kayo po ang magdidikta, ano? Pero how do we ensure that they're even listening to you? Yes, that's a very good point, Corina. And the honest answer is, it's really up to them. Nasa kanila naman po yun kung makikinig sila. We are doing our best to try to appeal to them. We are trying to extend lines and talk to them. We are going on media, we're going on the news to really talk about the budget issues, to show them that we care about these issues and that we have inputs. Of course, if they want to operationalize it, they can pass resolutions that will institutionalize yung participation ng civil society. So it's still up to Congress, the House, and the Senate to formalize yung rules kung paano po tayo makakapag-participate. But we are very willing to contribute to this process na bantayan po and to make sure na wala talagang bahid ng korupsyon ang ating budget. Okay, so paano, Willard, yung mga nanakaw na? Kasi AJ, fully paid ang marami sa mga flood control projects na ito. Substandard, gumuho na wala pang isang taon, o kaya ay ghost project ni hindi sinimulan, or yung mga lagayan, hindi ba, mga kamag-anak, ganon. So, paano yun? Lalaanan na naman? What about the budget that was stolen? So, parang kumbaga, pupondohan na naman yun. The very same flood control projects will be given another budget? Well, so regarding po yung mga nanakaw na po, no, I think this is something that, for example, the ICI, yung infrastructure, yung Independent Commission on Infrastructure, start to investigate. Ang understanding ko po ngayon ay pinasa na po ito sa Ombudsman and they have gathered some evidence to start filing cases against the contractors, against the congressmen and the senators na allegedly involved in all of these corruption scandals. So we would support the continuation of this process. I think in terms of the new projects, yun po talaga yung role natin ng pagbabantay, di ba? So if a crime was committed, kung nanakawan yung bahay po natin, kailangan natin maging vigilant, kailangan natin bantayan, mag-install ng mga bagong lock, no? And again, ito yung role ng civil society, maglagay tayo ng mga mechanisms kung saan may participation, may genuine voice, and transparent lahat. I think they will be less inclined to steal, to do some budget shenanigans if very transparent lahat ng proseso, alam nilang nagbabantay. And the media such as yourself would report on all of this data and help yung mga kababayan natin to understand, no? Maintindihan kung ano ba yung mga peso na ito, kung saan siya naka-allocate, and kung paano posible nagkakaroon ng corruption, like yung mga insertions and yung mga anomalies. So pag naintindihan po natin yon at nabantayan po natin yon, it's prevention rather than cure po. That's what we're talking about. Sa bagay, Willard, ba naman, kapag nanakawan ng bahay mo, wala, kunwari, ninakaw yung buong pintuan ng bahay mo, no? Alam nga namang hindi mo lagyan ng bagong pintuan. Oo. Wala, nanakaw na yun. Oo. All you can do is to try to look for the thief. Oo. At papanagutin siya o ibalik. Di ba? Wala tayong magagawa. Kumbaga sabay-sabay mong gagawin kailangan, no? Oo, hindi. Kumbaga, parang kukuha ka na naman ng bagong kontraktor para tapusin yung sinimulan nung magnanakaw na kontraktor. Gagastos na naman po tayo. Kumbaga, nasayang yung allocation na yon from the last budget. Ang Wala challenge na. ngayon, paano marirecover yun, di ba? Naglaho na. Meron silang paunti-unting nare-recover. Hindi rin natin alam, AJ, saan nila nilalagay. It goes back to the National Treasury, but shouldn't that have gone back to the flood control projects? At tinuloy na lang at tinapos yung flood control projects. Hindi ba? Okay, so in summary,
Ano ang mga dapat malaman o bantayan ng mga ano ang dapat malaman ng mga Pilipino tungkol sa budget na ito? You mentioned that it is less because of the servicing to national debt. Overall, Yes, overall. Yes. So, yung kabuoang budget, so for example, tinaas po yung budget from 6.79 trillion to 7.2 trillion. That's in peso terms, no? Pero alam po natin na because of inflation, lumiliit po yung purchasing power ng bawat peso, 'di ba? Let's say 100 pesos cannot buy the same amount of goods. So yung 7.2 trillion pesos na ito, na-erode po siya ng inflation. At bukod pa dito, 15% dito ay pambayad lang po ng utang natin from the past. And yung trend po natin ay paakyat po siya ng paakyat. No? Noong 2023, it was just 12%. By 2025, it was 13.5%. By 2026, 14%. So upward trajectory po ito. A larger and larger share of the budget ay napupunta just sa pambayad ng utang. I think one more thing that we also have to flag, bukod sa flood control, yung paboritong source of insertion ng ating mga kongresista ay yung tinatawag na mga patronage or mga pork na programs na nakapark sa mga ayuda. So halimbawa, nandito yung mga MAIFIP ng DOH, yung kailangan maghanap ng guarantee letter sa mga congressman. Nandito po yung TUPAD, and yung mga AICs, no? So mga ayuda programs kung saan ginagamit nila ito para yung mga voters, they have to go to the congressman, to the senators to seek social protection, no? So sa National Expenditure Program, usually mababa lang ito. By the time na naipasa na ang budget, nilalakihan po nila ito, no? So minsan dinodoble nila, minsan tinitriple po nila. So Pangampanya kailangan po po kasi talaga. yan hindi ba? Ginagamit Yes, sa kampanya. pangampanya po ito na. Okay, So, yes. go ahead, sir. Yes, so ito po ay these are things that we have to really monitor, no. For example, there was one ayuda program na hindi naman pinopropose. Ito yung AKAP. Pero dahil kay dating Speaker Martin Romualdez, this is something that he continuously adds to the budget. There was a time na dinadagdagan siya ng 26 billion every year. So nawala na iyon last year because na-call out po natin yun na red flag. So, ganun, again, yung role ng civil society. We call out the red flags, we point out yung mga issues, and then we prevent yung mga insertions na ito. Unfortunately, yung mga AICs, TUPAD, and MAIFIP, mukhang tinutuloy po nila ito. Ang detriment dito ay yung mga rules-based programs, halimbawa yung mga PhilHealth, yung mga Pantawid Pamilya na may clear na set ng rules, walang mga ghost beneficiaries, yun po yung posibleng mabawasan ng budget para ma-accommodate yung mga ayuda programs and insertions nila. Ayan, okay. So, alam mo, sa usapang budget, kailangan magkaroon tayo ng isang buong show, araw-araw, para pag-usapan lang ang budget. Nasusuyurin yung libu-libong pahina ng budget bill na yan, Oo, ano? hindi ba kasi sa bahay mo, pagka nagbabudget ka, parang meron kang daily at binabantayan mo yan. Yes. Ewan ko, in our case, I think meron dapat ganun talaga, no? Yung araw-araw pinag-uusapan ng budget. May Anyway, notebook nga kami, Ha? listahan ng mga gastusin, di ba? Notebook, nililista ayan, doon. oo, hindi ba? Kasi for example, education. Ano sa education ang paglalaanan? Is it infrastructure, more schools, more guidance counselors, more security? Hindi rin natin alam kung paano nila Breakdown. bine-breakdown at paano ang kitaan dyan. Anyway, maraming salamat po sa inyong oras, People's Budget Coalition National Convener, AJ Montesa. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat po and good morning.